Ladies and gentlemen, we're back to conclude today's program of Sean Central Luzon Special Edition as we feature the 25 years of the public service of Congressman Carmelo Tarzan Rusdi. Pero sa elected mo, 25 years yan. Pero other than that, nagtrabaho pa rin sa gobyerno, di ba? Nagtrabaho sa Spain at sa New York. Sa New York. With the embassies. Mm-hmm. So you've seen talaga the changes that transpired in your area, no? Ngayon makikita mo pa. Tinuro mo sa akin doon, meron pang lupa diyan. Bandang Margot, Manuna, siya na lang natitira kamo, pwede bang i-develop yan kamo? Marami pa. Yun na lang ang last area dito sa Angeles na malaki, di ba? At saka meron pa riyan dito sa papuntang Margot. Oo. Na meron tayong 8 hectares na pwedeng gawin na Gawin ng ano? resettlement. Resettlement. Dahil na ang mayari nun NHA. National. But alam mo lahat yan, na nasa sa ulo mo pala lahat yan, Mr. Oo. Siyempre, kailangan malaman natin lahat. Oo. About yung mga for industries, pwede naman yun, di ba? Mga 1,000 hectares pa yun. Alin? Yung Margot, Sapang Bato, Kuwayan, Anunas area, yun na. Kaya pwede yan. Marami pa riyan. Wala namang 1,000 siguro. Less than 1,000, di ba? Less than 1,000. Okay. Kanya yan pinagawa natin yung tuloy dyan para magkakaroon ng access tayo. Akala nila ginawa mo lang yun para isla ng Anunas. May iniisip ka doon? Oo. Na i-develop? I-develop dahil alam ko, maraming pang lupa riyan. Oo, that area. Sa Angeles, so if you talk about Angeles, doon na lang talaga may malaki-laking lupa. Okay. Anyway, yung how about yung hindi ka ba nag-endorse dito sa plebiscito ni ikaw nag-file ng resolution na yan? Cityhood of Mapalacat. O siyempre, kailangan magboto ang mamamayan ng Mapalacat dito sa plebiscito na darating. You want them to come out to show support? Kailangan. Dahil isa na, ang mga kumukontra riyan ay sinasabi nila lalaki raw ang taxes ng mga mamamayan. Sabi ko, kahit lalaki. Ngayon, sabi ko, ang konseho, pwedeng increase anytime yung mga taxes. Pero dyan sa bill na yung final mo? Yung final ko, may kulitilya yan. Na hindi pwedeng itaas for 5 years ang mga taxes. Yan sa Mapalacat? Okay, that's good. At least may safety net yung mga kababayan natin. Oo. At sa mga bumibira, mawawala na sila ng pambira dito sa cityhood na to. Kailangan basahin nila yung bill natin. Kung hindi na sila nagbabasa, salita lang ng salita, ay baka yung hindi nakakaalam, baka maliniwala rin. Pero mabuti naman, nandiyan itong programa mo, Action Center Luzon, new edition, ay malalaman ng buong Mapalacat. Kung ano talaga. Happy naman kami tumulong. Basta development naman. Dati alam mo naman, nagsimula ako sa radyo dahil sa iyo rin niyaya mo na lang ako, nagda-drive lang kami, niyaya. Ilaga mag-radyo tayo sa, kanya? DCYA? Wala man host, nag-drive kami. Natatanda mo yan. Pinagbigyan naman kami, nagsalita kami pareho, nagtatanong kami doon. And that started my broadcast career, Anyway, Kong, ito, naalala ko. I've been with you for a while, no? Nung umawal ka mayor, 1980 pa yun, no? Tapos hanggang ngayon. Ang natatandaan ko, I've seen you shed your tears siguro 3 times lang. Nung namatay yung mga magulang mo, si Tatang Pineng at saka si Apong Loreng, no? Pero one time, kasama kita din sa isang barangay, sa Kapaya. Nung pagpapasko nun Ba't bigla kang napahulgol nung yung... What's the reason for that? Nahawak sa mga tao. Alam mo na Christmas. Yes, Christmas doon. Christmas walang pagkain. Oo. Pagkatapos masaya pa sila. Kailangan ito tao tutuluan. That's one of your driver to serve the people, yung to help these people like this.
Kasama ko si Kongman, naglalakad lang, basta kung minsan wala akong plano, maglalakad na lang yan. Nakita ko nga yung mga bata magpapasko, bigla siyang na ano. Yan ang genuine concern niya sa mga maritang mga kababayan. Pero if there is somebody who can be described as born with a silver spoon in his mouth, golden spoon, si Kong, di ba? Ayun ang sinasabi nila. Oh. Mayaman si Papa. Story lang yan. Anyway. Madiskarte ay parang Tarzan at saka malugod siyang para ng tao. Yes. Ayan yung nakakituwa yan Kalamat kay Ngayabe, almost since Vice Mayor pa ako. Kasama ko na si Paring Tarzan. Hanggang ngayon, Right. magkasama rin pa rin kami. Pero pagbata ka naman niya, pag kaibigan ka niya, kaibigan ka rin naman, no? Oo. Kahit labor of love lang magkakasama, no? We never have any dull moments. Pero I've seen you, Mayor, sa mga kaibigan mo rin, no? Like for example, yung di ba commission merong pinapatay na reporter. Oo. Sabi ko, sige, dali mo sa akin yan. Sa akin mo yan, para hindi patayin. But, Dami. What? Sistema mo lang eh. Sabi ko, matira ka na dito. Ayaw niya. Bossing siya doon sa... Hindi, pati yung mga, minsan, that's risking your life also for the security of your friends. Yung mga monkeys doon. At saka yung mga Beatles. Nasa akin lahat. Ibang nasyon yung nasa akin. Are you really basically a peacemaker, Kong? Oo wala naman. Tinutulungan natin lahat yan. Pero konti ka kung namatay dyan. Oo, dahil merong bumaligtad, nakatira doon sa bahay ko yun, si Polan, tawag nila Polan. Bata ni Sumulo yun Di bumaligtad na sila. Si Sumulo naman, nakikipag-appointment sa akin sa bahay ko. Pero dumating yan si Polan at saka yung si Captain Isidro. Humingi lang ng 3 supot na semento. Nagpadala ko siyempre sila sa mga may mga advance party yan. Nakita nila yan. Akala nila... Pinapahuli ko siya. Saka kung hindi sila na-late yung mga yun, pagkatapos nandiyan na si Sumulo, nagkakapot. kilala ni Polan yun, right hand man ni Sumulo si Polan. Akala niya bumaliktad na. Bakbakan doon. Ano tayo, patay tayo. Si Rick Salamea, di ba? Nung pinapatay, ikaw kinuha mo siya. Oo, tinawagan mo ko. Ikaw naman, tinawagan ka ni Ed. Hamilton. Tapos tinawagan ko siya. Tapos dinala niya doon sa mga pumapatay sa kanya, inabilin niya. Ito ha. These are some of the stories, no? Because you live a very colorful life, di ba, Mr. Mayor? Pero yung service, you want to continue with the service. Okay. It's in your blood, talaga. You want to continue this. Father mo ganun. Anyway, Mr. Mayor, thank you very much for... Ikaw kasi witness ka rin yung paglilinis ng babalakad, magpahiram sa iyo ng mga bulldozer yan, no? Lahat, mga graders and everything, no? Well, nasabi ko nga sa iyo kanina, paring Sani, ang nabuhayan muli ang bayan ng Mabalacat because of Congressman Carmelo Tarzan na sa team dahil hindi siya nagpapaya. And of course, si Governor Branzy Giao din, malaki rin ang naitulong niya dito sa magkasama yan dati, nakikita ko naman. Kaibigan kami. And not only that, si former President Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya nung pumutok ang mga pinatubo, akala namin wala na pag-asa. In fact, there was a general sentiment at that time we will never be able to bounce back from the ruins of Mount Pinatubo. Yes. It has affected every phase of business industry. No? Buying and selling, wholesale and retail, merchandising. That's the personal lives of the residents, di ba? Yeah. Tsaka isa pa, the great impact yung parang sa yung pag-alis ng mga Amerikano rito. Akala natin wala na tayong pag-asa. May battle cry noon si Branzy Giao. Ano sinabi ni Brando? Ka magmalon, may bangon karbo. Yan ang sinabi niya noon. And Congressman sa team,
noon, alam mo na, lubog ang Yes. area Literally. natin sa first district. Literally. Na mabalakat din ang ilas ng lahar, no? Mud flows, no? Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Tsaka isa siya kasi yung developer and he knows what to do. He knew what to do at that time, no? Ang ginawa niya, DPWH, Yes. anak niya, at yun nga, umiram siya ng mga equipment, heavy equipment, na ginamit noon sa paglilinis ng area. At saka rito sa Clark, ganun din. Nalinis na itong Clark. Pero maraming hindi nakakalam. Kayong dalawa ni Congressman ang nagpahabol kay Noynoy. Kayong the first on record na nagpahabol na pinapahabol yung presidente si Noynoy. Yung presidente natin ngayon. Bakit mo naisip niyo ko? Tapos bakit na-convince mong kayong dalawa ni Ma'am Boking ang magsabot? Partner kami nito. Kanya, That was recorded, right? Even the Philippine Daily Inquirer. kasama namin si Hokano. Oo. Bakit hindi ako iniwanan dito? Pero do you think at that time magiging presidente si President Oo, Noy? sigurado. Well, nangyari nun naglagay kami ng mga streamers. Napagalitan nata kayo nun, no? Hindi naman. For president. For president movement. Dahil sabi nga namin, pinag-usapan nga namin ni Paring Tarzan, dahil nung nagkaroon ng si Cory nun, no? Nung nag-fade away, no? Nakita natin ang simpati ng mga tao sa kanya. Ang dami. Na napunta naman kay Noynoy, di ba? Kay President Noy? Oo. Yun nga, sabi ni Congressman na sa team, magiging president dito. Susuportahan natin. Ganun lang? Oo. Sige. Sige. Oo. Kasi before that, walang nagsabing ganun eh. Sa in-interview. Tinawagan ko si Piping noon. Oo. Sabi niya, wag, hindi pa panahon ngayon. Sabi ko, ito panahon ka. And you were proven correct again, no? In-interview kami nun eh. Sabi ba, tinanong ako kung kwalipikado siya. Siyempre. Oo. Dahil ako, bakit kanya? Number one, ako, anak siya ni Cory. At ni Noy. Hindi, no, yun. Paano tayo magkakamali? Sino magkakamagulang na ganyan, di ba? yun ang sagot ko. As simple as that. Naging congressman siya, naging senator siya, wala naman siyang, okay naman siya. Wala naman naging problema. At tandaan mo yun, Paring Tarzan, kung na-interview tayo Channel 7. Oo, dyan. Dito sa Kape. Kape Mesa, Anong gagawin nyo? Lakas kayo. I will cross party lines. Susuporta ka ba? Sabi ni, And it happened naman, nakita ko talagang sumuporta naman eh. Ano last election, di ba? Siya Yung suporta. Nagpupunta yung mga kamag-anak ni Noynoy na magpapasuporta. Pumupunta rin, entertain natin. Nagsasalita sa mga meeting natin. Oo. Tapos lahat ng mga papeles mo nun, si Noynoy ang dala, di ba? Si President Noy. Cross-party lines ba? Cross-party lines mo dala. Okay, anyway, that's another story. That's another story. One time I will interview about that, no? Kasi not so many people are aware of that. Yung ni Paring Tarzan, ano ba yun? Yung autobiography ni Paring Tarzan. Magagawa siya ng libro, doon na isusulat yun. Maganda yun. Hindi nila alam. Pero ako natatanda ko, nabigla ako eh. Saan kaya, ano kaya to? Ano kaya, naging totoo naman, di ba? And today, the rest, as they say, is history. Anyway, Kong, no, on your part, hindi ka pa satisfied sa 25 years na nanalbihan ka. You still want to continue the service to the people. Sana, gusto naman din tayo talaga eh. Pero ang problema, nagkakaroon tayong problema sa atin. Maraming business negosyante rito na di siya po ito. Ang negosyo, bumaba, nagko-complain sila lahat. Tapos, nahihirapan sila kung may momento. Permits o kung ano nito. Kaya Pero hindi ba kailangan naman sa gobyerno yan? May permits talaga, meron naman. pero pa rin ito, baka pero ito.
Maraming permit sila. Okay. May permit sa itaas, may permit sa ilalim. Okay. Anyway, I'd like to thank you and I'd like to congratulate you for your 25 years in service. In fact, na-interview ako dun sa yung mga para sa birthday mo, sabi ko, I'm very, very glad that I have been part of that, you have given me the opportunity to serve with you, our people. Hindi na bibili yun, Congressman. Kaya hanggang ngayon meron pang labor of love eh. Okay. Thank you for a plug. Anyway, thank you very much po. Sana po, no? You get to... meron ka ba tayong sasabihin? Yes, no. Ang co-host ko. I would like to thank you also, Paring Sani, no? And of course, I would like to extend my utmost gratitude to Congressman Carmelo Atarsan sa team for his enormous contribution to the economic development of Mabalacat. And hindi namin makakalimutan yan ang nagawa niyang suporta at pinakita niyang pagmamahal sa ating pong mga kababayan, more particularly yung mga less fortunate members of our society. Kaya sabi ko nga kay Paring Tarzan, I will always be at your beck and call. You are my mentor, you are my friend. I will always be loyal to you. Kung kailangan mo ako, anytime, any place, anywhere. Just call my name. Wait lang ako. So, maraming salamat po and of course, good luck to your next 25 years as a public servant, Com, no? And again, thank you for the opportunity of serving with you, the people of our province, at saka yung mga kababayan po natin. At ako naman po, hindi naman sana, nakita ko talagang si Congressman, noong 1980 pa, kasama na ako natin ito. Nung batang-bata ako, ngayon meron na ng apo. Kasama pa rin po natin siya, no? At masaya ako sa mga nagawa ko niya, lalong-lalo naman sa mahirap, sa health, no? Sa paghahanap po ng trabaho, at saka sa edukasyon. Talagang yun ho, talagang nakita ko na-deliver po niya para sa ating mga kababayan. Pati po sa agriculture, no? And food. So many things that Congressman Carmelo Atarsan has been delivered for the people. And madali po siyang kausap, madali po rin siyang lapitan. With that, thank you once again to my special guest and to all of you. Thank you very much sa inyo pong pagkikinig dito po sa ating programa. Sean San Luzon, Special Edition.